Sana noon palang sinabi mo na mahal mo pa pala yung Benji na yun. Hindi sana ako nagpakatanga sa'yo. Patawarin mo ko, Justine. Alam ko mali ang ginawa ko, pero lahat ng yun ay dahil sa anak ko. Sa anak namin. Bakit? Hindi ba ako nagpakaama sa anak mo? Noong mga panahon kailangan ng anak mo ng isang ama, may Benji bang nandyan? Ako, Jessa. Ako ang nagpakaama sa anak mo, Jessa. Bakit kung kailan mahal ko na ang batang bilang anak ko, doon mo pa ilalayo sa akin si Lucas? Ginamit mo lang ba ako, Jessa? Sabi nga sa kasabihan ng nakakarami, mas nananaig ang lukso ng dugo. Kaya kahit na ikaw pa ang kinilalang magulang ng isang bata, kung hindi naman sa'yo nang galing at hindi nalalantay ang dugo mo sa kanya, ay hanggang pagmamahal lang ang maibibigay mo. Tulad ng kwentong ibinahagi sa atin ng isang letter sender na itatago na lang natin sa pangalang Justine. Si Justine ay isang tricycle driver na sweet lover mula sa Bulacan. Mabait, mapagmahal at may respeto sa mga kababaihan. Binata pa si Justine, hindi dahil sa tolpe o ayaw pa niyang mag-asawa, kundi dahil lagi niyang iniisip ang bunsong kapatid niya na kasalukuyan nag-aaral pa noon ng kolehiyo. Ngunit ang akala niyang kaya niyang panindigan ang pagiging single niya ay hindi niya napanindigan ng isang araw ay bumalik sa barangay nila ang dating kababata nitong babae na si Jessa. Malapit na kaibigan ni Justin si Jessa mula ng kabataan pa nila. Magkaklase rin sila mula elementary at high school. Halos sabay silang kumain, maglakad, pumasok at umuwi. Hanggang noon natapos sila ng high school ay iniwan siya ng kababata niya. Nagpunta na kasi ito na Maynila para doon na mag-aral. Noon pa man ay may lihim na pagtingin na si Justin sa kaibigang babae. Ngunit dahil sa pagiging torpe ay hindi niya ito nagawang aminin. Nang muli silang magkita matapos ang 8 taon, hindi nawala kay Justin ang pagtingin niya para sa kababatang si Jessa. Ngunit nasorpresa siya nang makita niya ang batang lalaki na kasama nito. Jessa? Ikaw ba talaga yan? Gulat na wika ni Justine na makitang bumaba ang babae sa jeep kasama ang batang lalaki. Justine? Uy, grabing glow up ah! Laki ng pinagbago mo! Dati halos liparin ka ng hangin sa kapayatan mo, pero ngayon, para kang tambay sa gym lagi ah. Natutuwang sabi ni Jessa. Hindi naman, syempre sabay dapat tayo sa pagbabago ng panahon. Oo nga pala, sino yung batang kasama mo? Kapatid mo? Pamangkin? Pinsan? Pagtatakang tanong ni Justine. Anong ka ba? Anak ko yan. Lucas ang pangalan niya. Anak, bless kay Tito Justin mo. Sagot naman ni Jessa. Masayang masaya si Justine nang muli niyang makita ang noon pang lihim niyang minamahal na kababata. Ngunit nadismaya din siya sa nalaman niyang may anak na pala ito. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap na dalawa sa dati nilang tambayan sa may malaking mangga malapit sa ilog. Habang kumakain ng mga kuha nilang hilaw na mangga. So, kwento mo naman ang naging buhay mo sa Maynila. After mo kong iwan, lumipat. Kung okay lang sa'yo, tanong ni Justine. Ito naman? Grabe sa iniwan? Yun na nga, nag-aral ako ng kolehiyo. Pero nadala ng masamang impluwensya ng barkada. Kaya maagang nagka-jowa at nagbuntis. Galit na galit ang parents ko. Pero sa huli, tinanggap na lang nila ang nangyari sa akin. Tapos, yun nun time na ipinaalam ko sa nakabuntis sa akin na magiging ama na siya. Hindi naman niya pinanagutan. Umulong ang bayag. Natakot dahil daw mapapatay siya ng daddy niya kapag nalamang nakabuntis siya. Abay, nagsabi pang ipalaglag ko lang daw ang bata sa tiyan ko. Kung hindi, ay maghihiwalay daw kami. Pero syempre, mas pinili ko ang anak ko kaysa sa kanya, no? After 7 years, mula na maghiwalay kami, wala na akong balita sa kanya. Kung saang lupalot man siya ngayon, sana hindi siya naging masaya sa buhay niya. Paliwanag ni Jessa. Kung ako na lang sana ang pinili mo, masaya ka sana. Pabulong naman ni Justine. Huy, may pabulong-bulong ka pa dyan. Naririnig ko naman. Syempre, naging masaya ako mula nang ibigay ng Diyos sa akin si Lucas. Sa nalaman ni Justine sa tungkol sa nangyari noon kay Jessa,
ay nangangaliiti siya sa galit sa lalaking umabando na kay Jessa at sa anak nito. Ganun pa man ay mas malinaw na kay Justine ang lahat at para sa kanya ay ito ang pagkakataon niya para subukan namang pormahan si Jessa. Para mapatunayan niya ang sarili kay Jessa ay sa anak nitong si Lucas siya babawi. Araw-araw ay libreng hatid sundo ni Justine ang anak ni Jessa sa school. Madalas ding ipasyal ni Justine si Lucas sa playground o kaya naman ay ibili ito ng mga toys. Nauunawaan din naman siya ng bunso niyang kapatid sa ginagawa niya. Gusto na din kasi ng kapatid niya na magplano na siya para sa sarili. Mag-asawa na si Justine para may pamangkin na daw itong alagaan. Kuya, napapasik ko lang ha. Iba lagi ang aura mo araw-araw ah. Mula nang bumalik si Ate Jessa, parang mas ginagalingan mo sa trabaho. Di na kita nakikita na kasimangot o di kita nakikita na papagod. Madalas pormang-porma ka. Kahit namamasada ka lang naman. Ikaw na nga nakakaubos ang pabango ko at gel sa buhok. Sabihin mo nga kuya, nililigawan mo na ba si Ate Jessa? Tanong ng bunso niyang kapatid habang naghahapunan sila. Ano ka ba bunso? Kaibigan ko lang talaga si Jessa. Alam mo naman, wala pa sa plano ko mag-asawa. Di ba nga, nangako akong ikaw muna bago ang sarili ko? Wika ni Justine. Kuya, hindi mo na kailangan ilaan lahat ng oras mo para sa akin. Matanda na ako. Working student ako kuya. Kaya pwede na akong tumulong sa'yo kahit nag-aaral pa ako. Ito na ang pagkakataon mo kuya para bumawi naman para sa sarili mo. Ayos lang talaga ako kuya. Gusto ko na rin kasi magkapamangkin sa'yo. Sige ka, baka maunahan kita mag-asawa. Naiyak naman sa sobrang saya ng nararamdaman ni Justine sa naging pag-uusap nila magkapatid. Hindi na niya ililihim pa ang nararamdaman para kay Jessa. Sinunod ni Justine ang gusto ng puso niya. Nagtapat siya kay Jessa ng damdamin niya. Pinigyan naman siya nito ng pagkakataon na manligaw at patunayan na kaya niyang maging ama para kay Lucas. Gustong-gusto na siya ng bata, kaya naman hindi din nagtagal ang panliligaw niya kay Jessa. Hindi na rin tumutol pa ang mga magulang ni Jessa dahil sa kilalang kilala naman ng mga ito si Justine bilang mabuting tao at kaibigan kay Jessa. Ang bunsong kapatid ni Justine na si CJ ay nagdesisyon na tumira sa apartment kasama ang mga kaklase nito at ka-work para ipaubaya kay Justine ang bahay nila. Pinatira ni Justine si Jessa at ang anak nitong si Lucas sa bahay nila para magsimula ng bagong buhay. Noong una, ang akala ni Justine na habang buhay na ang tila isang masayang pamilya kasama ang babaeng labis na minamahal ay magkakaroon agad ng lamat. Sa hindi kasi inaasahang pangyayari ay madalas mahuli ni Justine si Jessa na may kausap na lalaki sa cellphone nito. Mahal, mukhang napapadalas ata ang pag-uusap yun ng pinsan mong lalaki dyan sa cellphone mo ah. Nagsaselos na ako nito. Wika ni Justine. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo na pinsan ko lang talaga yun. Nangangamusta lang. Ang sabi, gusto daw akong makita at ang pamangkin niya. Kaya sa linggo sana mahal. Makikipagkita kami ni Lucas sa pinsan ko sa mall. Ayos lang ba sa'yo yun? Wika ni Jessa. Sa mga oras na iyon, kahit pa nakakaramdam na ng panlalamig ni Jessa sa kanya dahil sa laging kausap ng pinsan lalaki nito, ay nagkaroon siya ng pagdududa kay Jessa. Nang dumating ang araw ng linggo, ay hinatid niya si Jessa at Lucas sa mall. Ngunit ayaw ni Jessa na isama siya o ipakilala sa pinsan nito. Nagdahilan na lang din si Justine na babalik na lang sa trabaho. Tinawagan ni Justine ang kakilala niyang kaibigan na nagtatrabaho bilang janitor sa mismong mall. Pinakiusapan niya itong lapita si Jessa at magkunwaring may nilalampasong kalat sa sahig. Ganun nga ang ginawa ng kaibigan niyang janitor. Narinig nito ang naging pag-uusap nila Jessa at ang sinasabing pinsan nito na lalaki habang si Lucas ay pinaglaro nila. Nabanggit ni Jessa na Benji ang pangalan ng lalaki at gusto nitong makipagbalikan kay Jessa. Tinawag din ng lalaki na anak ang anak ni Jessa. Sa puntong yun ay alam na ni Justine na nakikipag-usap pa si Jessa sa ex-boyfriend nito na siyang tunay na ama ni Lucas. Ngunit hindi pa rin niya kinumpronta si Jessa at inilihim niya na may alam na siya. Pinapatunayan pa rin ni Justine sa mag-ina na mas karapat-dapat siya bilang ama at asawa kaysa kay Benji.
Mas binigyan niya ng oras si Lucas para makipagkulitan. Siya na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay para hindi na mahirapan pa si Jessa. Determinado si Justine na patunayan ng sarili dahil nangangamba siyang makatuluyang mawala sa kanya si Jessa at si Lucas sa sobrang minahal niya at itinuring na anak. Lucas, anak, halika. May regalo ako sa iyo oh. Di ba mahilig ka sa mga cars? Ayan, pwede mo sakyan yan. Sabi ni Justine. Sobrang nasurpresa ang batang si Lucas dahil sa iniregalo ni Justine na malaking laruan na kotse-kotsehan. Wow, Papa! Para sa akin po ito. Ang laki po. Salamat po, Papa. The best Papa ka po talaga para sa akin. Natutuwang sabi ng bata. Yumakap pa ito na mahigpit kay Justine at nakita ito ni Jessa. Pagkatapos ay ibinigay din ni Justine kay Jessa ang binili niyang regalo para dito. Isang magandang dress na gustong bilhin noon ni Jessa. Pinag-ipunan ni Justine lahat ng perang pinanggastos niya para lang sa mga regalo. Justine, pwede ba tayo mag-usap? Saad ni Jessa. Tungkol saan? Mahal, bakit parang hindi ka ata masaya sa regalo ko? May problema ba tayo? Tanong naman ni Justine. Hindi. Masaya ako. Paborito ko nga itong kulay na dress eh. Ano kasi? Pwede bang sa kwarto na tayo mag-usap? Iniwan muna nilang dalawa si Lucas sa paglalaro ng bagong kotse-kotsehan nito. Pumasok sila ng kwarto at doon nga ay ipinagtapatan ni Jessa ang lahat kay Justine. Yung sinasabi kong pinsan ko na lagi ko kausap. Ex-boyfriend ko, Justine. Ama ni Lucas. Patawarin mo sana ako kung nagawa ko magsinungaling ako. Hiyang-hiya ako sa'yo. Ano? Sinasabi mo bang yung pinsan mo nakipagkita sa inyo ni Lucas ay yung ex-boyfriend mo? Seryosong tanong ni Justine. Oo. Sinabi ko naman sa kanya na wag na siya makipagbalikan sa akin at sustentuhan na lang si Lucas. Pero naawa ko sa kanya, Justine. Namatay sa aksidente ang papa at mama niya. Tapos siya ang sinisisi ng mga kapatid at kaanak niya. Gusto niyang bumawi sa anak namin. Sa akin, gusto niyang patunayan na ang sarili sa responsibilidad niya sa amin. Wika ni Jessa. So, anong plano mo? Tatanggapin mo yung hayop na yun? Maniniwala ka sa mga kwento niya? Galit na sigaw ni Justine. Justine, intindihin mo rin sana ako. Ama siya ng anak ko. Ayokong lumaki si Lucas na hindi man lang niya nakikilala ang ama niya. I'm sorry. I'm really, really sorry, Justine. Pero sa totoo lang, mahal ko pa talaga si Benji. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. I'm so sorry, Justine. Patawarin mo sana ako. Naiiyak na lumuhod sa kanya si Jessa. Sana noon palang sinabi mo na mahal mo pa pala yung Benji na yun. Hindi sana ako nagpakatanga sa'yo. Saad ni Justine na naiiyak na ng mga oras na yun. Patawarin mo ko, Justine. Alam kong mali ang ginawa ko, pero lahat ng yun ay dahil sa anak ko. Sa anak namin. Wika ni Jessa, pilit na hinahawakan ang kamay ni Justine. Bakit? Hindi ba ako nagpakaama sa anak mo? Noong mga panahong kailangan ng anak mo ng isang ama, may Benji bang nandyan? Ako, Jessa! Ako ang nagpakaama sa anak mo! Bakit kung kailan mahal ko na ang batang bilang anak ko, doon mo pa ilalayo sa akin si Lucas? Ginamit mo lang ba ako, Jessa? Wika ni Justine. Sobrang nasaktan ng lubos si Justine sa mga nangyari. Hindi niya lubos akalaing sa loob ng 2 taong pagsasama nila ay hindi siya ang nasa isip at puso ni Jessa, kundi ang ex-boyfriend nitong si Benji. Ayaw ni Justine na malayo sa kanya si Lucas. Kahit sa 2 years lang na naging ama siya sa bata, ay para sa kanya ay katumbas na nito ang mahabang panahong pagsasama nila. Ganoon pa man ay tinanggap ni Justine ang katotohanan na hindi siya ang tunay na ama ni Lucas at wala siyang karapatan at bahagi sa bata. Hinayaan niyang muli siyang iwanan ng babaeng lubos niyang minamahal at pinapangarap sa buhay. Sumama nga si Jessa at ang anak nitong si Lucas kay Benji at tuluyang iniwan si Justine. Sa nangyaring kwento ng buhay ni Justine
ay umaasa pa rin siyang balang araw kapag nagkita muli sila ng batang si Lucas ay papa pa rin ang tawag nito sa kanya. Makalipas ang 1 taon mula sa pagpapagaling ng sugatang puso ni Justine ay patuloy pa rin niyang sinusubukan makamove on sa nangyari. Mas nag-focus muli siya sa pagtatrabaho. Nang makatapos ng pag-aaral ang bunsong kapatid niya na si CJ sa kolehiyo, ay mas binigyan na ng time ni Justine ang sarili. Nagkaroon siya ng kasintahan at kalaunan ay bumuo rin na sariling pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!